Sige po, isang song lang na nawa mag-minister po sa puso ng lahat. Susog din sa sinabi kanina, huwag tayong mapagod na gumawa ng mabuti. Pero susugan ko po, huwag tayong mapagod na magpasalamat sa Diyos. Kanina yung isa pong nagpatotoo, natuwa ako kasi yung patotoo niya, kahit problema, pinapasalamatan niya si Lord. Alam niyo po, dapat po yun. Kasi hindi ka lang magpapasalamat dahil good things lang. Good or bad, thank you, Lord. Masanay po tayo. Pag sinanay mo na pala ang sarili mo na magpasalamat ka sa Diyos, automatic yun. Hindi na mangingimi ang Panginoon na ibigay sa'yo kasi inunahan mo na siya ng pasasalamat. Parang hinold up mo na talaga si Lord di po ba? So, sige po, awitin natin. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig at awit ng pagsamba na alay sa'yo. Alay sa'yo. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang himig at awit ng pagsamba na alay sa'yo. Alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Sa bawat pangako mo, sa bawat pangako mo, puso ko magtitiwala. Kailanman hindi na muling mangangamba, pagkat ako'y sa'yo. Para lang sa'yo ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Panginoon, maraming salamat po. God bless everyone. I give you our theme song. Smile. Smile, the heart is beating. Smile, even though you're crying. Smile, 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 smile. That is our theme song.
ko, para to remind each one of us, everyone, okay? Just smile. Huwag kayong malungkot. Malapit na tayong uuwi. So ngayong umaga, alam ko po na ready na po natin tanggapin ang word ni Lord sa mga puso natin. Amen? Praise the Lord. Wala pong kasing sarap yung salita ng Panginoon. Nag-enjoy tayo sa presensya ng Diyos. At yung worship na kinauuhawan ng ating Ama. Salamat sa Holy Spirit na dala po tayo sa puso ng Ama natin. Ngayon naman tayo ay tatanggap ng kanyang mga salita. Amen po. So bago po ako magsimula, mga minamahal, gusto ko munang invoke ang blessing ni Lord for the ministry of the Word. So let's bow our heads, mga kapatid, and let's just invoke the anointing for the ministry of God's Word this morning. Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and the Holy Ghost, we thank you for this wonderful time, Panginoon. Salamat, we can just worship you and bask in your presence, Lord. Maraming salamat, Panginoon, because where the Spirit of the Lord is, hindi lang liberty and freedom, but wonderful things ay mangyayari because we have the King of Kings with us today. And Lord, as we are set to receive your word, itago niyo po ang inyong abang lingkod sa likuran ng cross ni Kristo. Not anyone, Panginoon, hindi sino man, any name, any flesh ang maitaas, but the Lord Jesus and the Father. Salamat, Holy Spirit, that you will anoint your word, na ito po ay uugat at mamumunga ng masagana sa mga tatanggap nito. For it will not return to you void, Lord. Salamat, all the glory goes to you, Father. In Jesus' name we pray, and all of God's people will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, ngayon po, sinabi nga nasa prophetic, let me just declare this sa lahat ng mga giliw na anak ng Diyos, na God has kept the best for last. How many of you believe that? Na ang Panginoong Diyos, hindi po siya nagbago, is the same yesterday, today, and forever, the same Jesus of Nazareth na nakita natin many thousands of years ago, hindi po siya nagbago. And katulad nung first miracle niya, ang sabi ng governor of the feast, hindi normal ito. Dahil kadalasan sineserve yung high quality, yung best ang nauna. But sinabi po doon, why have you kept the best till now? So I believe, mga minamahal, na meron pong divine increases. Everybody saying increases. Come on. Okay? Meron pong, hindi naman tayo papayag na ang tumataas lang ay yung mga presyo ng bilihin. Tama po ba? Hindi naman po tayo papayag na tubig lang ang tumataas. Hindi po tayo papayag, ang Diyos, lalo na ang Ama nating Diyos, hindi naman po yung lang pong inflation ang tumataas. Naniniwala po ko na tumataas ang anointing. Naniniwala po tayo based on the word na tumataas ang buhos ng Espiritu Santo. Naniniwala po tayo sa mas malakas na galawan ng Diyos ngayong mga huling araw. Katulad nung inawit kanina sa worship. We may not see it, we may not feel it, but that doesn't mean God is not working. He is working. He is working all the time. Amen po. Praise God. So what the Lord has put in my heart to share with God's precious people this morning, mga minamahal, magiging double po, sa loob lang po ng kulang-kulang na isang oras. Okay lang po ba sa kanila yon? Okay, it's about the gospel and the workers. The gospel and the workers. Dahil ito po ay may major role sa huling araw. Now, let me read muna mga minamahal, ang sinabi ni Lord Jesus. Simulan ko sa pinakalas book of the Bible, which is the book of Revelation, chapter 22, verse 12. Okay? Ano po yung sinabi dito? Revelation chapter 22, verse 12, and the Lord said, Jesus Christ, the Lord, sinabi niya, Behold, I come quickly. And my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. You know? Okay? So, kinakailangan po ito, well done. Para masabihan tayo sa welcoming
ng King of Kings na hindi lang tayo ma-welcome, mabigyan din tayo ng remark na, well done, because we have done well. Amen. So, from Revelation, the 22nd chapter, tayo po ay aatras all the way, mga minamahal, sa Gospel of Matthew. Pinakauna, hindi mahirap hanapin, ano ho? Dalawang chapters sa Gospel narrative ni St. Matthew ang dinibote sa tinatawag pong eschatology o usaping pangdiin. Okay? At kilalang-kilala na po natin, karamihan sa atin ang Matthew 24 na yun po, kasi magkarugtong naman yan, nung unang panahon, wala pong chapter yan, verses, no? Kailan lang po nilagyan ng chapter and verses para hindi tayo mahirapan sa pag-locate ng reference. Pero once upon a time, na sinusulat po nila ito sa scroll, wala po itong mga chapters and verses. So, ang chapter 24 at chapter 25 ay isang paksa, mga minamahal, o subject na inopen ni Yeshua Mashiach o ni Lord Jesus sa kanya pong mga disciples. Ito po hindi niya pinangaral sa maramihan. Sabi nga ng chapter 24 verse 1, ito po ay done in private. Verse 3 pala, no? Sabi niya na habang si Lord Jesus ay nasa Mount of Olives, the disciples came to Him privately. So it was more of, mga minamahal, ang setting ay pribado. Okay? Now, hatiin natin yung 24 and 25. Ano po? Dalawang chapter. Malaking bahagi ng chapter 24 ay iniukol ng Panginoong Jesucristo sa sinasabi pong signs. Everybody say signs. Maaaring hindi niya binigay sa atin yung exact date, the time, the day, and the hour. Specifically, the day and the hour, walang nakakaalam po noon. But sinabi po, we are not ignorant of the times and the seasons. So, itinago lang yung day and hour, not the signs, the times, and the seasons. Now, yung signs, hindi ko na po iisa-isahin. I-breakdown lang po natin sa dalawa. May tinatawag po, yung mga opening signs ay age-long signs. Ano ibig sabihin po, Pastor Roderick, ng age-long? Sinabi po natin age-long, mga minamahal, ito po ay maaring nakikitang nangyayari pero hindi kaagad-agad dumarating ang katapusan. Yan sinabi po ni Lord Jesus, makikita ninyo ang mga mangyayaring ito, pero hindi ibig sabihin ito katapusan na. Ito ay simula pa lamang. So tumagal po, we have sin, conflict, bloodshed, mga minamahal. May mga records ng mga paglindol at saka mga pestilences na dumaan sa 2,000 taon. Bakit wala pa rin bumalik si Kristo? Because these are just the beginning of sorrows, the opening, the age-long signs. Then, ang second category po, yung mga panghuli na, Pastor Roderick, hindi kami masyadong interesado doon sa age-long. Gusto namin malaman yung sinasabing age-closing signs. Ano po? So, meron pala. Merong mga espesyal at mga espesyal na tanda, mga minamahal, na mangyayari para mag-mark o sabihin, ipaalam sa marami na huwag na kayo magbiru-biru nito dahil ito ay papunta na sa the end. Amen po. Okay, so may tinatawag pong age closing or age ending. Ano po? Ano po ito? Number 1 is the preaching of the gospel. Matthew 24 verse 14, and sinabi po ni Lord Jesus Christ, yung mga wars, rumors of wars, famines, earthquakes, pestilences, kasama yan doon sa age long. Ano po? Pero yung mga patapos, nandito na po sa verse 14. Okay? Ano po yun? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness to all nations and the end come. So may dalawa pong specific dito na malalaman nating red light, malapit na. This is no longer, nagbibilang tayo ng marami pang daang taon. Ano po ito, mga minamahal? The preaching of the gospel throughout the whole world. And then nasundan po yun ng sinasabi pong a very unique or special sign na hindi mangyayari sa lupa, but rather up in the sky. Sinabi po, then, ito, basahin natin para sigurado po, no? Matthew chapter 24, mga minamahal, sinabi po ng Panginoon,
na meron pong isang sign na pambihira sa lahat. Ano po yun? Verse 30, 24:30 ng Matthew. Ito po. Sabi po ay, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Saan daw makikita yung sign, the last? It will be up in the heavens. Then will appear the sign. Hindi marami, only one. The sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn, and then they shall see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Okay, so iwanan na natin yung mga signs na yan. Binigyan ko lang po, binreakdown ko lang yung category ng dalawa. We have the age long and we have the age closing. And we have two very special signs na talagang nagsasabing the end is near. Now, ito po ang sinabi ni Christ. Pastor Roderick, si Lord Jesus Christ ba ay mas lalong excited bumalik para makipagyera sa mga rebelde, sa Antichrist, sa false prophet and the courts? Hindi man tayo nag-i-eschatology dito, mga minamahal. Pero number one na tinitibok ng heart ni Christ na balikan ay yung kanyang mga servants. Amen? Not his enemies. He's not excited sa kanyang mga enemies. He's excited sa kanyang mga servants because the Lord of the harvest comes sa harvest time. Kinikilabutan po ako. How many of you believe na tayo po ngayon ay nasa season of harvest? Harvest, mga minamahal, okay? So ito po ang sinabi ni Lord Jesus, verse 42. Dito ko po sisimulan ngayon. Watch therefore, for ye know not the hour, for ye know not what hour your Lord doth come. Okay? But know this, that if the servant of the house, yan na po, basahin natin, sa verse 43 na po ako, mga minamahal. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So, teka sandali, kinakabahan na ba tayo dito? Mga kapatid, kasi he will come like a thief in the night. Yes. Meron na po ba dito na experience na nakawan? Oh, kahit hindi nyo na po sabihin amen. Okay. Pero wala naman siguro magnanakaw na ite-text ka muna. Di ba? Oh, mag-message sa messenger na mamaya 11:30 or most likely baka may delay ng konti 2:30 in the morning para siguradong tulog ka. We will break in. Di ba? Pero wala po nagbibigay ng notice. Pero nakakalungkot ba ito? Hindi naman. Because he comes as a thief in the night. But that day will not overtake us as a thief. Because we are not of the night. We are children of the day. We are children of the light. And brethren, we are not ignorant. Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5. So, ang pagbalik ni Kristo na nakakatakot na hindi maalalaman ng marami ay yung mga nag-i-enjoy sa dilim. Nag-i-enjoy sa gabi. Ang sabi ng Biblia, yung gustong sumalubong kay Christ, gising na, bangon-bangon na. Ephesians, Isaiah, from the prophet Isaiah, ano po, all the way sa writings ni Apostle Paul sa Ephesians, wake up, and Christ shall give you light. Bangon na, gising na, at bibigyan ka ni Kristo ng ilaw. So, Pastor Roderick, bakit mo sinabi kanina yung gospel? Ilaw na pinag-uusapan dito, ano ho? Di ba karamihan sa atin masarap matulog ng patay ang ilaw? Do meron mga takot sa dilim, may konting ilaw. Pero yung gusto talaga makatulog na masarap, gusto niya na walang ilaw. So, masarap matulog sa kadiliman. Pero kung tayo po ay gigising, kinakailangan tiklopin na ang dilim. At magsimula na pong magliwanag. Amen po ba? Now, back in the Old Testament, mga minamahal, we're talking of the Gospels here. Sa lumang tipan, mga kapatid, mga minamahal, isa sa mga hinahangaang object sa tabernacle ay yung tinatawag pong menorah. Hindi na po ba yun? Ano yung menorah, Pastor Roderick? Yung po yung sinasabing 7-branch lampstands. Tama po ba? The menorah. Okay?
Yan po masyadong mahalaga na item doon sa loob ng tabernakulo ng mga Israelites. Okay? So you have the table of shewbread, you have the 7 golden lampstand, and you also have the altar of incense na matatagpuan niyo po sa holy place. Because doon sa Holy of Holies, we have the Ark of the Covenant. Pastor Roderick, bakit tayo mga Christians, wala ba tayong Ark of the Covenant na ngayon? Bakit yung mga Israelites may Ark of the Covenant sila? Bakit tayo walang Ark of the Covenant? Meron po, ayan o, laki. Amen? Ito po yung Ark of the Covenant ngayon. Because we are no longer under the old, we are under the new and better covenant. Pinagtibay ng dugo ni Jesus Christ. Okay? So may 3 items doon, mga minamahal. Now, ang purpose ng menorah ay para hindi mga pasadilim, yung mga priests. Amen? Ang purpose ng menorah, ng candlestick, 7 po yun. Makita nyo rin yan sa Revelation 2 and 3, di ba? Nasabi ni Lord, kung may menorah sa temple, may menorah din sa earth. At ano yung menorah sa earth? Yung nilalagay kong ilaw sa earth ay ang mga churches. Di ba may 7 churches po doon nabanggit? Tama po ba? Maglalagay din ako ng ilaw sa madilim na mundo. At ang ilaw sa madilim na sanlibutan ay ang mga mananampalataya at mga anak ni Lord Jesus Christ. You are the light. Amen? So tayo yung menorah sa mundo. Pero mga kapatid, paano naman yung menorah sa buhay ng isang tao? Yung 7, I believe mga minamahal, there's only one light and that light is the Lord Jesus Christ. And whenever we speak, mga minamahal, of the word gospel, we're talking of Jesus Christ. Jesus Christ is not and never a bad news, mga minamahal. Jesus Christ is good news. The patriarchs were promised of this. The prophets of old prophesied of this. And the apostles, mga minamahal, testified. Wow, grabe, no? Promise, prophesied, testified. And all pointing to one glorious darling of heaven, by the name of Jesus Christ. There's no other gospel but Jesus Christ. And Pastor Roderick, ito po, ang mga minamahal, alam niyo yan yung last sign. And yan din ang babasihan ng judgment sa atin. Ha? Totoo po ba? Check nga po natin. 1 Peter chapter 4 verse 17. Mga minamahal. Okay? Nasa bagong tipan po tayo. For the time is come, yan na, unang Pedro 4:17, for it is time for judgment to begin. Where? With God's household. For the time has come that judgment must begin at the house of God. That's King James. And if it begins with us, wow, saan pala magsisimula daw po yung judgment? Now please, huwag po kayong magtakot na, judgment ba? Tapon ba tayo? Not that sort of judgment, but rather a probing and a proving. Mga minamahal, ano po? Ang Panginoon, ang Espiritu Santo, dahil apoy yan, niwala po ba kayo na God is a consuming fire? The Holy Spirit, the presence of Christ is light. Wala tayong maitatago. So, hindi pwede magtaguan sa loob ng bahay ng Diyos. Mahirap magtago. Bakit mahirap magtago? Doon ka pa nagtago talaga. And ang lakas ng liwanag doon. So lahat ng tinatago natin, walang dilim doon pastor Wag ka, di ba, nagtatago sa dilim, walang nagtatago sa liwanag. Dito ako magtatago sa tanghaling tapat. Tago ka pa. Kita lahat. So sabi dito, if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God? This is about the gospel. And I believe, mga minamahal, the gospel speaks of Jesus Christ. Now, I want to break the gospel sa 7 sanga, like the menorah. The gospel about the Lord Jesus, the Lord Jesus, number 1, begins with His birth. Ang unang sanga ay yung kanyang kapanganakan. Amen po ba? Pinropesiya ba sa Biblia na may ipapanganak? Yes, malapit na naman po. Next month, makakadinig na naman po kayo ng magagandang tunog. At may lalabas na naman dyan. Amen po ba? Sino nga po yun na malabas? Ayun. Kamag-anak ba ni Jackie Chan yun? Joe Maricha? Kakanta na naman, whenever I see girls. There na naman kasi next month. Amen po ba? But
Di ba? Sumasaya yung buong mundo pagka pinag-usapan ang Christmas. Kahit anong naging daming problema ng mundo, pag pinag-usapan ng Pasko, nabubuhayan. Mga minamahal, yun po, pasok pa lang ni Christ, kahit hindi siya welcome sa mundo. Kahit hindi siya welcome sa mundo, dahil walang tumanggap sa Kanya. Hindi ibig sabihin, hindi magsasaya ang buong kalangitan. Tuloy ang party ng langit. Tuloy ang kantahan ng mga angels. Amen po ba? Tuloy ang pagbaba ng mabuting balita. Kung walang bahay na bukas para sa Mesyas, meron po doon sa it's a very good example ng humility ng ating kataas-taasan Diyos. Napakataas and yet He humbled Himself. Amen? Lumiwanag ang buong kalangitan. Mga minamahal, the shepherds, nalaman nila because yung choral, yung choir ng heaven, at yung mga wise men from the east, nalaman nila dahil merong kakaibang tala o ilaw. So simula pa lang na mabuting balita, liwanag na. That's His birth. Second branch, mga minamahal, is the life ni Jesus Christ. The gospel speaks of His life. At ano meron sa life ni Christ? Dito natin makikita, mga minamahal, yung karakter at attitude ng isang anak ng Diyos. Magsabi ng amen lahat ng anak ng Diyos. Anong ginagawa ng anak ng Diyos pag panahon ng malakas na bagyo? Dinemo kaya ni Christ. Anong gagawin nyo? May natutunan na ba kayo sa akin? Yes, Lord. May natutunan na ba kayo sa pagsunod sa akin? Yes, Lord. Ano ang ginagawa ng isang anak ng Diyos pag malakas ang bagyo? Dalawa lang. Either natutulog o lumalakad sa baha. Amen po ba? Dinemo ni Kristo. Either na mamili ka lang, matulog ka, o lumakad ka sa ibabaw ng baha. Amen? Praise the Lord. At lahat ng dapat matutunan, mga minamahal, sa paano tayo mag-react sa mga sitwasyon ng buhay. Amazing dahil si Lord Jesus, sa lahat ng detalye ng buhay ng tao, nandun siya. Nandun siya, mga minamahal, sa kasalan. Nandun siya pag may patay. Nandun siya pag may ina-accuse ng masamang judgment. Nandun siya, mga minamahal, pag nandyan yung umatake yung mga demonyo. Nandun siya pag bumabagyo. Amen? Pero nakita po natin, hindi biktima si Lord Jesus ng mga negatibong problema ng tao. His presence made a great difference. He was a catalyst. And sometimes, yung bagong anak ng Diyos, bakit kaya tayo dinala ni Lord sa sitwasyon na to? Bakit kaya tayo dinala ni Lord sa sitwasyon na to? And sinasabi natin, Lord, wag naman dito. Sinadya po ni Lord John, so you and I can be a catalyst. We are agents of change. It will be through His sons and daughters that God will work. Purihin ng Panginoon. Amen? So we learn a lot from His life. Sabi niya, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but they shall have the light of life. His life, His character, His mindset, His attitude. How do we respond? How do we react? Mga minamahal, kung nakakita natin walang pagkain, happy lang. Sabi nga, smile sa kakapiranggot na tinapay. Bakit? Amen po? Hindi tayo yung kunti yan, kulang yan. Sinasabi natin, thank you, Ama, sapat na to. Amen po? Ganun eh. Yung attitude of gratitude or the power of thanksgiving. Okay, living the life of Christ. How about His works? Ito yung third branch sa gospel. His birth, His life, His works. Ang ganda ng works ni Christ. It's about the miracles. Sabi ni Apostle John, alam niyo mga minamahal ko, kung aking isusulat lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus, hindi kakayanin. Di ba? I suppose that the whole world cannot contain the library of books. Kung isulat ko lahat ng ginawa ni Kristo, is that an exaggeration? Kasi it is exaggerated, mga minamahal, na sinabi niya. I believe na ang connotation po ng wikang yun, walang sandali na hindi tumatrabaho si Jesucristo. Dahil kung isusulat natin lahat, kukulangin ang espasyo sa mundo para ibaba ang lahat ng ginagawa niya. Hanggang oras na to may ginagawa ang Diyos. Amen? His works. We serve a miracle-working God. Kaya po ako napasok dito sa ganitong klaseng gawain. Sabi ko nga po, may isang
ginang doon, ang aking mahal na ina, na nag-suffer po ng 20 years sa severe rheumatic heart disease. Pinagaling siya ni Lord sa isang crusade ni Reverend Ernest Ainsley, 1980 sa Araneta Coliseum. Nandun po kami sa pinakataas at ako'y napakabata, 10 years old. At sabi, a lady there suffering from heart disease, you stand up. Ayaw pa niya tumayo. Sabi ko, tayo na kayo yata tinutukoy. Sabi po ng evangelist, a lady in green, yung blouse niya green. Tayo na kaya kayo yung naka-green. Tumayo siya. Yan, gumaling. Pagkagaling, sabi niya, Lord, nagsaserve ako sa iyo, ang aking covenant, yung anak ko. Gamitin mo. Nagamit po ba kaya kaagad ako? Hindi. Naging kalaban niya po ako after nung gabing yun. Dahil kami po may pananampalatayong sarado, kandado, barado, simentado, naka-welding. Alam niyo na ibig ko sabihin nun. Mga minamahal, sobrang hirap buksan. Ano? So nanibago kami. Nanibago kami sa kanya dahil puro Bible study na, Mami Pe. Kung saan na, prayer and fasting, fellowship. Pero hindi naman siya nagkukulang sa trabaho sa amin, sa katungkulan niya. Pero hindi na sumasama sa lumang simbahan. Wala nang paggalang sa mga manika namin. Yung pinupuntahan niyang bahay-sambahan, parang mga sira. Sabi ko, bakit? Sisimulan nila yung serbisyo nila na nagkakantahan, na masasaya, tapos mamaya nagiiyakan. Sabi ko, buang lang ang gumagawa niyan. Hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, ano ba to? Tubing charismatic, fanatic, psychopathic, epileptic, asthmatic, lahat na ano. Sabi ko, ganun. Mawala nga yung sakit sa puso, lumipat yata sa ulo, Daddy. Sabi ko ganun. Pero praise the Lord, nung 12 anyos, tinawag po ako ni Lord. Isang ilaw mula po sa langit. Habang ako'y namimintana sa gabi. At 12 anyos ako, hindi ko iniisip na Diyos. Iniisip ko po ay E.T. Ang iniisip ko po ay flying saucer. Iniisip ko ay gagawin ako, isasama ako sa Star Wars. Hindi pala yun. Boses ang nadinig ko. My son, I am the Lord your God. I have heard the prayers of your mother. Stand up like a man and repent from your sins. Beginning this day, you shall go and preach the gospel of Jesus Christ and I shall be with you. Sabi ko, hindi ako pastor, hindi ako pare. Kinakausap ako ng, kailan po ba kayo last na nagkapag-usap kay Moses? Ilang libo? Huwag naman ako. Sabi ko, yun po ang nangyari. Doon na po nagsimula ang mahabang kasaysayan ko. Mga minamahal. But isa lang po, papatotoo ko, totoo ang Panginoong Diyos. At nakikinig siya sa mga masipag tumawag sa Kanya. Hindi niyo makuha ng overnight, 1 week, keep praying. Because it took 2 years bago in-answer ni Lord yung prayers ni Mama. 2 taon na walang humpay. At ang una po niya nakuha ay yung ama ko, na number 1 niya ring kalaban. Si Totoy Bato, naging si Pusong Mamon. Mga minamahal, maniwala kayo. Dahil dati, tinipersecute yan. Wala nang prayer meeting ha. Pagkagaling sa opisina, bahay. Pagkagaling sa palengke, bahay. Wala nang mga simbahan. May kinalulukuhan kaya ang pastor dyan. Sabi ng Mama ba, huwag naman ganyan. May sakit ako eh. Lahat gagawin natin. Gagastos tayo ng malaki. Gumaling lang ako. Ngayon pinagaling ako ni Lord. Di ba kulang pa yung life natin na mag-serve sa Kanya? Mahal kita. Sabi niya, nakikinig po ako nun eh. Sabi niya, pero darling, number 2 lang kita. Well, nung sinabi number 2, di lalo naglalaburo ito. Mami naman, may baril yun. Sabi niya, sige number 1, magbabarilin ko. Di barilin mo si Jesus Christ. Ayun. Pagkatapos po nun, hindi na po siya Totoy Bato. Pusong Mamon na po. So ako na naman yung bagong kalaban niya. Mami naman. Pero alam nyo, ang dami namin versus 2. Ilang kami? Si Satan, daddy ko, ako at saka yung utol ko, 4 kami. Versus 2, si Jesus sa kanya, talo kami. Lahat kami tangay. Praise the Lord. Malakas talaga si Jesus. Amen. Glory to God. Okay, birth, life, His works. Ano pa po ang gospel? Tama na po ba? 1, 2, 3, 4. Ano yung pang-4 na sanga ng liwanag ng mabuting balita? His words. Amen. Ang kanyang buhay ay patotoo ng Diyos Ama. Ang kanyang mga gawa ay patotoo ng kanyang Ama. At ang kanyang mga turo at sinalita ay salita ng buhay. Amen po ba? Praise the Lord. So mahalin po natin ang bawat salita ni Lord Jesus. Hindi tayo mangangapa sa dilim. Amen? So we have the 4th branch. Then yung panlimang sanga ng minora ng gospel. His death. Naku, yun na. Ito po ang pinakakinakatakutan ng lahat. Langit at impyerno.
luhod pagdating dito. Amen po ba? Nasa Pilipos po, dahil ito na yung pagkakataon na itataas ng Ama ang kanyang anak at bibigyan siya ng pangalang walang kasing taas, na ang lahat ay luluhod at ang lahat ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Every knee shall bow in heaven, on earth, and things under the earth, and every tongue shall confess. Because of His obedience, doon all the way to the death of the cross, He was given a name above all names. His death, His crucifixion, that will be the fifth wing. Mga minamahal, the sixth wing ng menorah is the resurrection of the Messiah. Wow! So mga Christians, hindi lang Biyernes Santo, praise God, may linggo ng pagkabuhay. Dapat natin sumisimba, mga minamahal, ay mukhang nabuhay na. Bakit po? Ano ba araw ng simba natin? Sunday, di ba? May sumisimba ng Friday ba dito? Doon sa Mindanao, marami doon. Misigaw yun. Hindi naman araw ang kanila, buwan. Kami naman. Bakit? Biyernes po yun. So meron din naman mga iba na Biyernes Santo, Pasanto ang daigdig. Pero mga kapatid, si Jesu Cristo ay buhay. He rose from the dead. And yun po, nakaangkla yung hope natin, the glorious resurrection of Jesus Christ, that I may know the power of His resurrection. Dito, nag-ibang tibay na yung mga disciples niya. The disciples, marami silang nakita na ginawa ni Christ. 4 days na patay, lumabas. Lumakad sa tubig. Sumaway ng bagyo. Ang dami nila nakita yung mga disciples. Pero nung trial, kay Pilate at saka sa Golgotha, nawala, maliban sa isa, yung pinakabata pa. Isa na lang yung naglakas ng loob, yung binata na dala-dala yung nanay ni Christ. Si John lang po. Ano po, because of matinding love niya. Bakit kaya si John, na-absorb niya yung love? Hindi mo ba ma-absorb yung love? Yung ulo mo lagi nasa dibdib ng Messiah. So wala na siguro nadidinig si John doon sa kalabugan. I love you, John. Love you, John. Love you, John. Love you, John. Di ba? Paano yung ulo? Lagi nakasandal doon sa dibdib eh. At pinakita po na love is more powerful than death. Because John stood there. At lahat ng mga disciples, they all died a martyr's death, except John. Ba't ganun? Unfair. Ba't ganun? Bakit sila Peter, kinrucify upside down, si Andrew sa X-shape, si Thomas yata, pinagpraktisan pa ng archery. Aray ko. Sabi ni Lord, hindi ko kayo pag-graduate din sa mundo na hindi nyo na-overcome yung fear ninyo. Takot lahat sila mamatay. So sabi ni Lord, harapin ninyo yung takbuhan. So lahat sila nakatikim. Ba't si John hindi? Paano? Inunan niya na doon sa cross. Hindi siya natakot, di ba? Sabi niya, bahala na. Kung mapatay din ako dito, at least nandito ako kasama ni Christ. So, wala na i-overcome ito dahil ina-overcome niya na doon. So yung gusto mabuhay na mahaba, huwag matakot mamatay. Bakit to? Dahil pag matapang ka kay kamatayan, takot si kamatayan sa'yo. Ayaw ko lapitan yan. Bakit? Iniimbitahan ako, ayaw ko kaya. Ganun. Pero alam niyo kung anong mabango kay death? Yung takot na takot sa kanya. Bakit? Excited siya sa mga takot na takot sa kanya. Para nakikipaglaro ng hide and seek. Tago-tago ka pa dyan, ha? Mahaba tong kalaykay ko. Di ba kami naman? Pero pag sinabi mo, "Oy, di ako takot. Sige, lapit mo kay Lord." Ayaw ko muna. Wala ka sa listahan ko. Biblical ba yung tinuturo mo? Yes. Because whoever saves his life for his own sake shall lose it. But those who are willing to lay down their lives for me, for the gospel's sake, shall find it. Amen? Praise the Lord. Okay. Ang likod ko po mag-preach, ano? Then the last. Last na. Tatapos na yung word. Hindi po. Papunta po ito sa kalahati. Naimbitahan pa kaya ako dito? Nga ba pala mag-preach dito? Okay. Now, amin naman, pampito. The glorious return of the Messiah. That's the gospel. Yan ang pinakalas. His return. Amen. How many of us ay nag-excited sa pagbabalik niya? Wow! Grabe! Yung ilog nga ng Euphrates natuyo na. Ang dami na po nangyayari. Ano po? Alam niyo po, pag malayo ka pa sa
Baguio kaya or sa isang syudad. O doon kaya kay Mami Pe. Dahil tagal din pala si Mami Pe sa Davao. Nagdadrive ako papuntang Davao. Pag wala pa po ako sa syudad, ang daming mga road signs. Nagsasabi kung ilang kilometro na lang. Pero pag nakarating ka na po doon sa loob ng syudad, wala ka na halos makitang signs na 5 kilometers more, etc. etc. Within city limits, iba na po yung sign na makikita ninyo. Hindi nyo na makikita yung sign kung gaano kalayo, kung gaano kalapit. Ngayon po, lahat ng signs natupad na. Bakit po? Alam niyo po ba kung nasa na po tayo? Nakapasok na po kayo sa Heaven Airline Flight 777 bound for heaven. Please, may I announce that this flight is a non-smoking flight. So kung may mga sigarilyo, sino yung lumilipad dito sa airport? Alam niyo po ba? Bakit ang tagal? Well, that's to be expected. Dahil alam niyo po, either you're flying international or domestic, uso na po ngayon, delayed flights. The good news is, it's not canceled. So stay inside the aircraft, fasten your belt, dahil anytime, Captain Jesus, simula na yung take-off natin. So relax na lang po kayo dyan. Nasa loob na po kayo ng eroplano. Now, dito ko po ito ilalagay sa pinakang climax. We see the gospel. How about the workers? May sinabi si Christ dito sa 45-46. Yan na po verse 45 at verse 46 ng Matthew 24. Who then is a faithful and wise servant? Who then? Sino yung tapat at matalinong lingkod ko, whom his Lord has made ruler over his household to give them meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he comes, shall find so doing. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Okay. So, according to your works, pagbalik ko, you shall have your reward. At itutuloy po yung 24 sa 25. Kung saan, rewarding time na. Mas gusto kong gamitin yung word na rewarding kaysa judgment. Ano po, Mami? Kasi this is about the servants. So, dinugtong na kaagad yung magkakasunod na parable ng virgins and talents. And amazing dahil lahat na napapapasok ni Kristo dito, ay nakikitaan ng word na faithful and wise. Yung nakapasok ay wise virgins. At doon sa parable of the talents, meron pong last anointing na mangyayari sa mga faithful and wise. Ano po yun? The anointing of multiplication. Do you believe in your heart na kaya pa rin mag-multiply? Kanino? Sa mga wise. Dahil yung 5, naging 10. Depending, this is Matthew, pero pag chinek nyo pa sa Luke, mas matindi yung isa, yung 1 naging 10. Dito 5 naging 10. Ano po, iba yung account naman na nilagay ni Dr. Luke. Tapos yung 2 naging 4. Pero merong isa yata dito na hindi maganda ang ugali. Amen po. Yung gifted ng tongues. Oy, hindi po ako, nagtatangs din po ako, kaya lang minsan may tongues na hindi maganda. Ano po yun? Hindi po yung tongues ng papuri, kundi yung tongues ng pag-aangal. Kasi, wala pala itong ibibigay kay Lord. Ikaw ano-ano na sinabi. Kilala ko po kayo. Kilala ko kayo na kayo matigas na tao, matapang na tao. Kinukuha ninyo, hindi sa inyo. Ba, okay lang sana kung 10 multiple. Sinabi niya, kaya nga dahil sa maling pagkakilala, natakot ako. Yung takot pala ay based on maling perception sa Diyos. Mali kasi pagkakilala niya kay God, di ba? I know you are a hard man, taking that which is not yours, sabi niya. So, because of that, I was so afraid, tinago ko yung talent. So, nung dumating, isa lang. So, yun po pala. Okay, now, ano yung tatlo na higit sa lahat? Kasi pag ito pong tatlong ito okay, ay ba, okay na po lahat. I believe na hindi po tayo meant ni Lord na maging tail. Hindi tayo buntot ngayong last days.
Hindi tayo yayapakan ng dyablo ngayong last days. Amen po ba? Kundi tayo po, mga minamahal, ang end-time army na mag-e-execute, mag-e-enforce at mag-iiwan sa mundong ito ng mga buhay na patotoong si Jesus ay nabuhay at muling babalik. Okay, now listen. Ano po itong tatlong ito? Top 3 po ito na dapat mag-double. 1. Unahin ko na po yung love. Everybody say love. There should be, let's all declare right now, Father, in Jesus' name, i-release niyo po sa inyong mga anak, Lord, ang increased passion for you. Lord, pour in our hearts the knowledge of your great love for us. May realization, may internalization, Lord, na grabe yung love ninyo. And because of that love, we are more than conquerors. And dahil matindi yung love ni Lord sa atin, mga minamahal, imposible na hindi din tataas yung love natin sa Kanya. Inuna ko na po yung love kasi marami po ang manlalamig sa last days. Maraming ang lakad ay sali-saliwa because, sabi ng Bible, because lawlessness shall abound. The spirit of iniquity, lawlessness, hindi na righteous, orderly ang pamumuhay. The love of many shall wax cold. I pray na maabutan yung mga ilawan natin na may ilaw. Amen po ba? And the first oil na hiningi ko po ay yung pong oil of God's love sa puso natin. Always remember na because of His love, we are more than conquerors. Name everything you can name. Death, life, angels, principalities, poverty, persecution, and all the problems of this earth. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. So Lord, salamat na hindi tayo mai-inlove sa mundo. Alam niyo, ang mundo ngayon, tricky. Ang daming magaganda sa mundo ngayon, pastor. Kaya, ba't ganun? Kasi po, may closing out sale. Alam ng mundo na magsasara na sila. At alam niyo, pag ang isang shop, isang department store magsasara, sinesale na niyan lahat. Oh, kaya ngayon panay ang pagpapakyut ni Satanas. Naku po. Mga minamahal, hali kayo dito, imbitado. Kahit hindi nyo nabilin, pakyawin nyo pa. Pagka pinakyaw naman natin ang things of the world, baka mawala sa atin ang love ng Ama. May warning sa John na please be careful na hindi tayo ma-fall in love with the world. Otherwise, the love of the Father mawala sa atin. Kanang, ito na, sisibuano na kami ni Mami Pe. Huwag mawala. Because ang papalit is pride of life, lust of the eyes, and lust of the flesh. Hindi yan sa world. Hindi yan sa Lord. Yan ay sa world. Okay? Leaving that aside, we're talking about the workers now. Nasa workers na po tayo. So dapat lagi tayong in love kay Lord. Amen? Amen po. Lahat pa kayo tinamaan na ng love? Oh, amen. Tama po yun. Gusto ko po yung mga ganun sagot. Sino po dito ang naka-experience na tinatawag na LDR? Ano po yung LDR? Yung may panahon na yung inyong sinisinta ay malayo. Kaya nga long distance relationship. At yung mga tinamaan ng love, ano ang desire nung in love doon sa LDR? Ano ang desire? Tingnan po. Sana umuwi ka na. Amen. Gang. Palangga, love, darling. Ano pa ba? Ano pa yung tawag ninyo? Umuwi ka na, baby. Di ba? Alam ko naman tawagin natin si Lord na baby. Sabi ni Lord, baliktad yata kayo yung baby dyan. Umuwi ka na, Lord. Dumating ka na, Lord. Alam niyo sa mga taong in love kay Lord, walang takot anytime bumalik si Christ. Excited sila. Number 2. Faith. Everyone say faith. Without that, what happens? Without faith, we cannot please God. Ngayon, tayo po ba ay nasa matinding gyera sa mundo at saka sa mga espiritu sa mundo? Oh yes, the great end time, mga minamahal, the great end time war ay talagang nakikita natin. It's ongoing. And ayaw natin maging casualties. Gusto natin maging conquerors imbis na casualties. Gusto natin maging victors instead na maging victims.
Amen po? At ang war ngayon is sa faith. Sabi, some shall depart from the faith, that we should earnestly contend for the faith. Inaatake sa atin yung faith life natin. Tama mo ba? Patas ng patasan lahat. Patas ng patasan lahat. Hindi tumataas ang sweldo. Saan na? Binomba na ng China daw yung Coast Guard natin. Yung mga nandun sa Canada, nag-uuwian na. Bakit? Dahil ang mahal-mahal na. Ultimo hotdog, $17. So, alam niyo po kung panunoodin natin yung nangyayari sa mundo, para bang mayayanig ka. Pero hindi. Nasa atin ang unlimited blessing ni Lord. Bakit ang mundo nawawalan, pastor? Gusto niyo po malaman? Because it's a work of God. It's an act of God. You're seeing what we're seeing is a manifestation of the shift. Anong shift? Shift. Palit. Palit. Bakit po? Nagsimula na po ang end time wealth transfer. Ini-empty ang mundo papunta sa mga tapat na servants ni Lord. So kung nagtatapat kayo kay Lord, hindi tayo ang hahabol. Tayo po ang hahabulin ng blessing. Amen po ba? Praise God. Tandaan niyo po, may hari ng padaan, may hari ng padala. Door to door po yan. Praise the Lord. Door to door delivery. Amen. LBC ba yun, pastor? Opo. Yung L for Lord, yung B for blessing, papunta sa church. Mga minamahal. Amen. Yun yung nangyayari ngayon eh. May transfer na. Praise God. Ang ganda-ganda ng church po ninyo. Papakaramdam ko eh. Nasa abroad ako. Praise the Lord. Last. Patapos. Wisdom. These are the three things na dapat pong mag-increase sa atin ngayong last days. Our love for the Lord, and our love for the Word, and our love for the souls. Passion for Christ, compassion for the lost. Huwag mawala. Faith, knowing and believing na tapos na. Wala na po. Wala na po. Tapos na. Paid in full. It is finished. Tapos na. Mga minamahal, may pondo ang mga blank check ninyo. Tandaan niyo po ha. May pondo. Pinondohan ni Kristo. Kaya nung sumigaw siya sa krus, all heaven and earth, sabi niya, di ba? All authority in heaven and earth, nasa akin na. So, wala na. Huwag kayong mag-isip na baka tatalbog. Hindi. Tetelestai. Ibig sabihin ng Panginoon, that's yung sinigaw niya, tetelestai. Sabi niya, lahat ng utang bayad. Praise the Lord. Amen. Bayad na. Available na. Okay, last, wisdom. Mga minamahal, and now we're not talking about earthly wisdom, we're talking about heavenly wisdom. Holy Spirit wisdom. The Lord will increase our discernment. Amen po? Say amen sa mga nagre-receive. Thank you for discernment, Lord. Thank you na nadidiscern natin yung right timing, because wisdom is the sense of rightness. Doing the right thing at the right time, in the right place, being the right person. So malakas po yung spirit of righteousness. True wisdom, talagang burning ang spirit of righteousness. Dahil yun na-aksidente kasi it happened na ay wow, mali. O di ba? Ang aksidente ay resulta ng wow, mali. Ay, naku, nagkamali ako. Ayun po ba? But when the Holy Spirit of righteousness ay nasa atin, the word of righteousness. Sabi ko nga po, last na po ito, pantapos na po ito, close ko na. Unang kita pa lang po namin ni Mami Pe, grabe na po yung ganda ng pakaramdam namin sa isa't isa. Mami, napakasaya, mga minamahal. Dahil sabi ko po, magka-same frequency, same spirit kami nila Pastor Ronnie. Bakit? Simple lang po eh. We stand for the Orthodox faith. Sabi ko po, ang pananampalataya ko po, hindi po makabago. Ang pananampalataya ko is the same na nandoon kay Christ at sa mga apostles. And we just continue to praise and thank God because ang victory, araw-araw na yan. Tapos na po yan sa cross. Amen? So, gospel, tuloy-tuloy, and tayo mga workers, mga minamahal, ay declare na mag-increase ang ating love, ating mga faith, at ang ating wisdom. Dahil kung paano may mga wise men na sumalubong kay Jesus noon, may wise men ulit nasasalubong sa Kanya doon sa clouds of glory.
Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Oh, blessed be the name of the Lord. Maraming salamat, Amang Diyos. Thank you, loving Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo pong maliwanag na salita na magiging strength at gabay namin sa araw-araw hanggang sa pagbalik ni Christ. Araw-araw, Panginoon, hindi kami nanghihina, but pinalalakas. Araw-araw may bagong lakas para matapos namin ang inyong pinapagawa. Salamat, Lord, sa marami pang mga victories at sa increase ng aming love. Not because kami ang unang umibig sa inyo, but lalo po namin nare-realize ang great love ng Diyos sa amin. And because of your love, sabi nga nyo, because you loved us, you first loved us, kaya namin kayo tinutugunan ng pagmamahal. Salamat sa faith na pinapalakas ninyo, Lord. At salamat sa wisdom na lalong magiging makintab at maningning sa buhay ng inyong mga anak. All the glory goes to you alone, Father. In Jesus' matchless name we pray. Amen.